Pakinggan po natin yung mga pinagsasabi nitong DDS na to, no, patungkol kay Senator De Lima. Medyo mahaba yung video niya, no, pero pinutol ko lang yung gusto kong bigyan ng reaction. Kung gusto niyo mapanood or mapakinggan lahat ng sinabi niya, tignan niyo po sa platform niya, no. Pakinggan natin at ating pong sagutin dahil kung hindi po natin ito sasagutin, baka paniwalaan na naman yung narrative niya. Eto na po. Ayun, no? 'Di ba? Nangyayari na ang mga gusto nila De Lima sa Pilipinas. 'Di ba? Yung talamak ang droga, yung harap-harapan, no, yung pagbebenta, nakakainis, nakakabwisit, 'di ba? Grabe, sobrang sayang lahat ng nasimulan ni former President Duterte, nakakabwisit. Imagine niyo, harap-harapan na ang pagbebenta. Grabe, wala nang takot. Tingnan mo naman, no, rinig na rinig natin, grabing kawalang hiyaan naman ng sinabi niya. Napakalaking kasinungalingan. Non-verbatim, ang pagkakatanda ko po sa sinabi niya ay, eto daw yung gusto nila Senator De Lima, yung talamak, yung harap-harapan, no, na may patungkol sa droga. Yun po yung narinig ko, yun po yung pagkakatanda ko, pwede niyong balikan, no, para makuha niyo po yung accurate na sinabi niya. And nasabi din niya dyan na doon sa ibang part ng video, hindi ko na lang nailagay, na mas gusto pa niya na takot yung mga tao, no, na gumamit, magbenta ng drugs. Somehow totoo naman yun, okay yun, ano, pero may problema kasi doon, problematic yung ganong sistema, no. So bali sinasabi niya na mas okay yung kay PRRD na polisiya pagdating sa paglaban sa droga. Nanghihinayang siya sa mga pinaghirapan ni PRRD. Yun po yung pagkakatanda ko. Ang problema kasi, hindi naman kasi naging successful talaga yung war on drugs ni PRRD. Kahit si PRRD, aminado dyan. Ayan po, oh. Yan, si PRRD, aminado dyan. Ito po yung mga patunay. Basahin po natin yung mga article na nanalathala patungkol dyan. Ano? Ipamukha natin sa mga ito na mali yung kanilang thinking at mindset, no? Sabi dito, Duterte ally Bato de la Rosa wants to decriminalize drug use. Siguro na-realize niya na this is a health condition or health problem, medical condition, ano? So, kahit siya, kinonsider niya na i-decriminalize ang drug use dahil sobrang dami na rin po nang nakukulong because of drugs, no? Ang problema nga kasi, na-addict na. So, kailangan gamutin. And ito pa, mismong si Senator Bato, sabi, Bato admits most of those killed in drug war are poor but not sole targets. And ito po, dito sa article na to, makikita natin, sabi dyan, Marcos admits abuses in Duterte drug war, says syndicates grew stronger and wealthier. So ito pong DDS na to ay frustrated, no, at dismayado siya, kitang-kita naman dahil may pinalay siya ditong balita, report ng 24 oras kung saan talaga namang harap-harapan po yung bentahan sa Cavite. Sinasabi niya na tila nagbabalikan na, no, at yung pa nga sinabi niya na ito daw yung gusto nila Senator De Lima. Napakalaking kasinungalingan po niya, no. Ang totoo kasi, in reality, pinakita ko naman sa inyo yung mga article, no, kahit si mismong dating Pangulong Duterte, Senator Bato, sila mismo admitted sila, no, na failure yung kanilang ginawang pagsugpo sa droga. So, in short, in reality, hindi talaga nawala, no? Nagtago lang yung mga yan or siguro naglaylo dahil siguro nga natakot, no? Pero ayan, nagbabalikan. Kung success 'yon, kung successful 'yon, completely eradicated na dapat, 'di ba? Kasi nga hindi naman sistema at hindi yung kartel at hindi yung trading ang sinira or winakasan, no? Ang tinarget nga, sabi nga ni Senator Bato, ay yung mahihirap na hindi naman talaga sila yung sole target. At mismong si BBM, sinabi niya, mas simaman at mas lumakas yung mga sindikato. Because that's the reality, kaya nga hindi nawala, no? Kaya may pasulpot-sulpot. Isa pang patunay na hindi naman talaga nawala kahit panong panahon ni PRRD, mismong sa Davao City ay may mga nahuhulihan ng shabu, no? May mga lantaran din, no? Mismong sa kulungan pa nga, meron pa nga ako nabalitaan, nurse, O ito po, ipapakita ko sa inyo, no? Ito, sabi dyan higit 1 million halaga ng shabu na sabat sa Davao City. Ito pa, babae, huli. 600,000 halaga ng shabu na samsam sa Davao Drug Bus. Ito pa, tinapay na may shabu, tinangkang ipuslit sa Davao City Police Station. Ito halos 600,000 halaga ng shabu at mga baril na sabat sa Davao. 100,000 halaga ng hinihinalang shabu nilagay sa manok para ipuslit sa loob ng Davao City Jail. Ito, yung sinasabi kong nurse, DOH nurse arrested for selling illegal drugs in Davao City. Ayan po. So kung titingnan niyo yung mga date niyan, panahon po yan ni PRRD, no? Talagang hindi naman talaga nawala, no? Kaya yung pinagsasabi nito ay malaking kalokohan. Tapos,
aakusahan pa sila Senator De Lima na yun ang kagustuhan daw nila Senator De Lima, yung maging talamak, no? Yun po yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Correct me if I'm wrong na lang. Yun daw yung kagustuhan nila Senator De Lima na maging talamak at harap-harapan. Isang malaking kasinungalingan po ang pinagsasabi nito dahil pinakita ko sa inyo kahit nung panahon ni PRRD ay ganyan po, no? May ganyang sistema. Although, hindi naman natin ini-invalidate yung effort niya, no? Kaso yung effort niya nga na kahit ang dami ng nasakripisyong buhay, mapapulis at mga inosente at mga Pilipino, no? Andyan pa din, hindi pa rin nawala. Kasi nga, yung sistema ay andyan pa din. Yung trading, yung cartel. Kaya sabi ni BBM, mas yumaman at mas lumakas ang mga sindikato. No? Ang problema sa mga to, hindi nila ma-admit na failure nga kahit pa mismong si PRRD na at si Senator Bato ang nagsabi na failure, no? Kahit pa takutin mo yan, maglalelo lang yan, tatago lang yan, titigil lang yan, pero once na makakuha sila ng chance na makabili at makagamit, gagawin nila yon kasi nasa sistema na ng katawan nila, so kailangan gamutin, no? So, wag po tayong maniwala sa kasinungalingang sinabi niya na ito yung kagustuhan nila Senator De Lima. Hindi po totoo yun, no? Kung ako kala Senator De Lima, dapat talaga ang mga ito ay aksyonan, ano? So yun lamang po, ano masasabi nyo sa mga ibinahagi ko sa inyo at sa mga pinagsasabi niya? Kung gusto niyo mapanood ang kanyang video, panoorin niyo na lamang po sa platform niya. Comment down below and like the video. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.